Ngayon, dito muna tayo sa Duterte Youth, no? Kalma muna tayo, hina muna tayo, no? Dahil mamaya si Bato na ang pag-uusapan natin. Si Bato na nasa ano, sabi dito sa balita, nakarating na si Senator-elected Ronald Bato de la Rosa sa Dahig. Yan. O ngayon, pero dito muna tayo. Ng ating mga pulis at Ayan! Yung 40 anyos, mga kababayan, ang gustong mangyari, dapat daw nag-resign si George Garcia, mga bossing, COMELEC chairman, no? Ng Commission on Election, pinagre-resign niya. Dapat nag-resign! Mga bossing, hindi naman po sakop yun ng pinag-resign ni Pangulong Bongbong Marcos na pinagsasubmit ng resignation Pero pakinggan muna natin siya. Yung 40 anyos na representative daw po ng youth, no? Si Cardema. wala kaming ibang pangarap kung hindi umupo sa Kongreso, makipag-away sa mga makakaliwang grupo, makipagdebate at tulungan ng ating mga pulis at sundalo ubusin ng mga teroristang NPA sa mga Ewan ko mga bossing, pwede akong mali, no? Dito sa sasabihin ko. Kasi kung mga youth, ang mga dapat agenda mo dyan, yung kumbaga ilayo sa droga, yung mga kabataan, di ba? Ilayo sa masasamang bisyo, yung mga kabataan. Yung tipo bang, sige, ganito kami, magtatayo kami ng magandang komunidad dito, palaruan at kung ano-ano pa, etc., etc. Halos dapat yata doon nakapokus Pero pang militar na ho yata yung gusto nilang plano, mga kababayan, no? Yung mga talagang pang girahan na. Sabi ni Shiro Kansaki, 13 to 30 ata ang age margin. Duterte! Duterte! Ay, wala, mahina. Dapat, lalagyan mo ng kamao. Tapos kulay green na heart. Kulang naman Eto, iyakan kayo dito kasi ayaw pa upuin. At mukhang madidisqualified. Di ba? Mag-iiyakan yung mga Duterte youth dito. Madidisqualified pa. Lalagyan nyo. Isang bagsak nga para kay Lovebirds. Isang bagsak. Suled! Tapos lagyan nyo ng heart na kulay green. Tapos may kamao. Para naman may kasama si Duterte. Si Lovebirds. Dupepe. Dupepe. Yan. Sabi ni Marijo. Ganito boy. Mayroong kayo, kinakalimutan nyo Dapat pinapabahan nyo nga dito ng kamao tapos kulay green. Wala, tatahimik kayo dyan. Bakit? Hindi ho nila maipaglaban yung kanilang mga idol. Kasi po yung kanilang mga idol, iisa lang po ang sinasabi. Pinupolitika kami. Di ba Janelle Van der Hearst? bundok. Yun ang pangarap namin. Sinasabi nyo, abogado kayo. Tapos tinitwist nyo para pahirapan ang mga Pilipinong bumoboto. Eto na nga lang ang pagkakataon na merong tiwala ang mga Pilipino sa gobyernong ito. Bumoto at makita yung binoto nila na maging pinuno ng bansa. Kaso nga yung binoto nila hindi mukhang merong sabit. Kagaya nyo, di ba? Kaya ang sabi, pagpasensyaan nyo na, no? Ipopospone muna namin ang iyong proclamation. Biruin nyo, no? Sa buong umpisa, number 1 hanggang 10, mga kababayan, sila lang po yung nakapasok na party list na pro Duterte. Ilagay ba naman? Siyempre, ilagay nila yung apelidong Duterte Youth. Di ba? Mapopokus na yung mga mata ng mga DDS dyan. Ganun lang. Kaya lang, mukhang may sabit itong bata ninyo. Di ba? 3 upuan sana yan. Kasi una, nangunguna akbayan ni Chel Jokno na yun yung ang gusto nilang isulong ay kumbaga mandatory na pag-aaralan yung tungkol sa West Philippine Sea. Ang sabi nga natin ay sana gawin from north, no? Ibabawad nung ating bansa hanggang kaila-ilaliman ng ating bansa isama talaga, no?
Dahil yun, kagaya nun, di ba yung Palawan, isinasama na sa naratibo ng China. 3 seat ang makukuha ng akbayan. Eto, dapat 3 seat din ho sila. Pangalawa sila eh. Tapos mas nauna pang iproklama yung tingog. Sasabihin na naman po ng mga DDS, pinupolitika nyo lang yung mga yan. Kami sinasabi ko sa inyo, wala kaming ibang pangarap. Kung hindi umupo sa Kongreso, makipag-away sa mga makakaliwang grupo, makipagdebate, at tulungan ng ating mga pulis at sundalo, ubusin ng mga teroristang NPA. Hindi dapat nagsundalo kayo. Di ba? Sabi ni Janelle Vanderhurst, anong problema? Ano ang issue ng Duterte Youth? Colorum sila? O yan. Di ba? Ay naku na, ano ko na mali. Pangarap namin. Bakit kung kailan uupo yung pinakabatang PM Mayor? Uupo yung kaisa. Sino? Siya pinakabata. 40, no? Para magmukha, eto, bata pa to. No, youth pa to. Ganun. Pero takwa rin sa din ho yan, mga bossing. Kaedad ho natin yan, mga kababayan. Baka nga kung ako ang tumakbo, nasa posisyon yan eh. No, kahit pa paano yung sasabihin, eto, yan, kagaya ni Mark Ramos, pang-youth ang itsura niyan. Pang-youth eh, no? Hindi, 40 na ho tayo, mga kababayan. Pero sinasabi nila, parang 25 anyos lang to si Mark Ramos. Yan, ganyan. Di ba, Sir Tony Ninobla? Mga aso ni Digong, aw-aw lang ang alam. Totoo. Isang taga-PNPA, binoto ng kanilang mga kasamaang pulis at sundalo para maging kinatawan. Bakit gaganito nyo parang business as usual? Kasama doon sa mga party list na pwedeng pamumulitika sa amin. Alam niya ang epekto sa ating mga tropa ng gobyerno ng ginagawa mo. Baka hindi mo alam. Sa pananaw ng COMELEC, hindi, isang party list lang yan. Kami, ang party list na ibinoto ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, OFWs at milyong-milyong mga Pilipino. Mark Ramos, matulog ka na lang, paldo ka na naman eh. Magkano babigay sa'yo ni Tambal? Tutulog na ako. Baka, dali. Nanti na pa, maghahanap pa ako ng ano dito. Unan. Sanda. Pwede ba yun? Nagbablog ako eh. Paano matutulog? Diyos ko naman oh. Pwede naman kasi kayo mga DDS. Kayo mga DDS. Di ba? Pwede naman kayong kumontra doon sa sinasabi ko. Bakit kapag kayo magkukomento, ang lalayo ng mga sinasabi niyo, patutulugin niyo ako habang nagbablog.